Mahal kong ate kuya, magandang araw po sa inyo. Ako po si James, 35 taong gulang. Isang simpleng manggagawa sa isang maliit na talyer dito sa Bulacan. Mayroon po akong 2 anak na lalaki, edad 7 at 2. Ilang buwan na rin po mula nang iniwan kami ng aking asawa. Nagsama kami ng halos 8 taon. Sa simula, maayos naman ang lahat. Kahit simple ang buhay, masaya kami. O yun ang akala ko. Pero habang tumatagal, tila may nagbago. Unti-unti siyang naging mapili, naging maluho. Palaging may gusto. Bagong cellphone, branded na bag, mamahaling makeup. Kahit hindi kaya ng budget, pilit niyang ipinasisingit sa kakarampot kong sweldo. Ginawa ko ang lahat. Nagtatrabaho ako mula Lunes hanggang Sabado, minsan pa ngay Linggo. Kumakain ako ng pansit canton habang siya'y may milk tea. Iniipon ko ang kaunting pera para sa tuition ng mga bata, pero madalas na uubos dahil sa gusto niyang bilhin. Hanggang sa isang araw, umuwi ako galing trabaho at wala na siya. Iniwan lang ang isang sulat. Sorry, hindi ko na kaya ang ganitong klaseng buhay. Gusto kong maghanap ng mas maginhawa. Iniwan kaming mag-aama. Ang masakit, hindi man lang niya dinalaw ang mga bata mula noon. Masakit po, ate kuya. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang. Hindi ba sapat ang pagmamahal at pagsusumikap? Ano pa ba ang dapat kong gawin noon para hindi niya kami iniwan? Ngayon, ako ang nanay at tatay sa bahay. Pinipilit kong maging matatag para sa mga anak ko. Pero tuwing gabi, hindi ko maiwasang umiyak. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa mga bata kung bakit wala na ang kanilang ina. Ate kuya, humihingi po ako ng tulong. Hindi pinansyal, kundi ng payo. Tama ba akong magpakatatag at ituloy ang buhay para sa mga anak ko? Paano ko haharapin ang sakit ng pagkakawala ng taong minahal ko ng buo? Lubos na gumagalang, James.